Amen. Praise the Lord. Welcome sa ating Morning Revival Preview. At mga kapatid, bago na ang MR natin ngayon. So salamat sa Panginoon, hindi tayo nauubusan ng pagkain. Mayaman ang Diyos natin na siyang nagpo-provide ng pangangailangan natin, both spiritual at material. At ang pamagat ng ating Morning Revival Preview ay the all-inclusive Christ as revealed in Matthew. Amen. So yan ngayon ang gagamitin nating Morning Revival. At syempre, week 1 na tayo. Week 1, day 1. Para sa ating mga Bible verses, Matthew 2:2, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star at its rising and have come to worship him." Amen. Numbers 24:17, "I see him, but not now. I behold him, but not near. There shall come forth a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and he shall crush the corner of Moab and break down all the sons of Shet." Okay, so ito yung mga Bible verses natin. So yung una, yung Matthew 2:2, i-highlights natin yung King of the Jews. Si Jesus yan. Okay, He's a star. Okay, yan naman ang star ng Panginoon. At pwede nating sabihin yan ay simbolo o sagisag ni Kristo. Amen. So yan yung mga Bible verse natin. At yung isa ay yung nasa Numbers 24:17. So magbabasa na ako para maintindihan natin itong bagong MR natin. This star in Numbers 24:17 refers to Christ. The fulfillment of this type of Christ is found in the word of the Magi, learned men from the east, recorded in Matthew 2:2. The Magi did not say, "We have seen a star," or "We have seen the star," but "We have seen his star. His star." Ibig sabihin, yung kanyang bituin. Yun ang sinabi. Amen. Or "We have seen the star." Amen. Okay. The star is spoken of in this verse as shown to these learned men. It did not appear to any of the people of Israel. Amen. So ito ay tumutukoy sa senaryo nung si Jesus ay pinanganak. Nung pinanganak siya, nakita yung star niya sa east. At ang mga nakakita dito ay yung mga tinatawag na wise men. Ito yung mga magi ng panahon na yon na nakita nila yung star na yan at napagtanto nila na sinilang na yung Messiah. No? At sinabi niya itong bituin na ito ay kanyang bituin. Malinaw ang kanilang kaalaman tungkol dito. Bagamat sinasabi natin, itong mga magi, mga pagan to eh. Pag sinabi natin pagan, hindi sila mga Israelites. No? Pwede natin sabihin, wala silang scripture na katulad ng mga Jew. Ang mga Jew magaling sa scripture. Pero itong mga ito naman ay mga tinatawag na wise men. So hindi ko alam saan nanggaling yung kanilang mga katalinuhan, bagamat sila ay pagano at hindi naman sila mga relihiyosong tao. Subalit sa kabila niyan, nagkaroon sila ng pagkaalam na itong bituin na ito ay bituin ni Kristo na isinilang na. Kaya sa history, sila yung mga unang nakakita doon sa baby Jesus. Yan yung mga magi. Well, anyway, meron uli akong gustong idagdag dito. Katulad ng isang araw, dinagdag ko yung konting salita tungkol kay Mary.
Di ba? Pinaliwanag ko yan. Yan ay batay sa dalisay na salita ng Diyos. Ito rin, meron din akong gusto sabihin dito. So, ayon sa kwento, ayon sa Biblia, Biblia siyempre, lahat Biblia ang pinagbabatayan natin, ayon sa Biblia. Ang unang pumunta nung pinanganak ang Panginoon ay mga Magi. Walang three kings. Ito ka na naman, Brother Danny. Wala akong magagawa eh. Wala talagang three kings na mababasa ka rito. Na ayon sa pagtuturo ng relihiyon na nung pinanganak ang Panginoon, meron 3 haring dumating. So wala pong ganyan sa Biblia. Walang 3 kings. Ang pumunta dyan ay mga wise men. Hindi sinabi na mga king sila. Okay, they are the Magi, the wise men na nakakita sa bituin ng Panginoon. At sila rin yung mga unang dumalaw nung pinanganak ang Panginoon. Kaya sinasabi ko na ang Biblia ay pwede nating ituro, pero gawin natin siyang dalisay. Huwag natin palitan yung mga yung mga konsepto diyan. Walang 3 kings. No, walang pangalan na 3 kings diyan. Wala yung Melchor, Gaspar at Baltasar. Hindi mo yan mababasa sa Biblia. So ito ay mga konsepto na nilikha ng kaisipan ng tao at hindi ayon sa dalisay na salita. So naalala ko nga yung kwento eh. Nung dati meron kami nag-gain na isang kapatid na baptize yun. At siya ay may edad na nung na-gain namin. At siya ay kagawad ng barangay doon sa lugar nila. I think Santa Maria, Ilocos, Santa Maria, Ilocos yan. No, tapos pinapunta ko siya sa Baguio, doon namin siya binaptize. Nagkaroon kami ng discussion. At isang discussion, naalala ko, hindi ko alam ba't pumasok to, na nasabi ko, wala po naman 3 kings sa Bible eh. Ha? Wala 3 kings? Hindi ganun. Tapos, nung binasa ko sa kanya to, biglang nagliwanag yung kanyang pananaw at kanyang kaisipan. Nako, ang tanda ko na ito, naloko pala ako. So, yun lang naman. No? So, nung pinanganak ang Panginoon, wala naman 3 kings talagang dumating. Mga Magi ang dumating, wise men, walang pangalan, at hindi din sinabi ng Biblia kung ilan sila. Pero totoo naman, may mga alay silang dinala. May gold, may myrrh, may frankincense. Yun, tama yun. Nagbigay ng 3 klaseng gift. Pero hindi sila 3 kings. At hindi rin binanggit kung ilan yung Magi. Pero tama naman, 3 klaseng gift ang binigay nila. Yan ay pure word. Basahin nyo ang record sa Ebanghelyo. Sapagat kung hindi naman yung Biblia ang papaniwalaan natin, sino ba ang papaniwalaan natin? Okay, so yan. Dinagdag ko uli yan. Okay, so magbasa na tayo. Amen. Okay, so yung last part niya, sabi niya, the star is spoken of in this verse was shown to these learned men. Learned men to, wise men to, mga matatalino to. The star is spoken of in this verse was spoken to this, was shown to these learned men. It did not appear to any of the people of Israel. So, ayon sa sa soberanong pagsasaayos ng Diyos, yung star ng Panginoon, nung pinanganak siya, pinakita niya dito sa mga learned men. Hindi niya pinakita sa mga Hudyo. So, ganun ang nangyari. Whereas the Jews had the scriptures concerning Christ and knew where he would be born. The Magi saw the star of Christ. The Jews had the knowledge in letters concerning Christ. But these learned men from the east received a living vision concerning him. Eventually, the star led them to the place where Christ was. Amen. So sinasabi dito, binabanggit yung 2 uri ng tao ng panahon noon. Yung una ay ang Hudyo. Ang Hudyo ay ang bayan ng Diyos sa Lumang Tipan.
Sila ang marunong sa kasulatan. At dahil marunong sila sa kasulatan, alam na nila sa pamamagitan ng kasulatan kung saan ipapanganak ang Panginoon. Alam nila yung lugar. Kasi may propesiya yan sa Old Testament, saan ipapanganak ang Panginoon. At ang mga Hudyo, alam nila yan. Lalo yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, ito yung mga lawyer nung panahon na yan, na magagaling sa kasulatan. Pag may tinanong ka, sasagutin ka nila. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Biblia ang sasagot. So, ganun sila. Mas magagaling yan. Pwede natin sabihin, walang tao na kasing galing nila nung panahon na yan. Talagang inaral nila yan. Lalo yung Old Testament, nako, ang gagaling. So, ganyan sila. Pero ito naman mga wise men, wala silang ganyang knowledge tungkol sa scripture. Ang meron sila ay isang living vision. Nakita nila yung star. Yan ang meron sila. Isang grupo, may kaalaman ayon sa kasulatan. Ang isa naman, merong buhay na pangitain tungkol kay Kristo. At sila ang nakakita sa Panginoon. Pero pwede ko sabihin, sila kasi yung mas may puso na hanapin ng Panginoon ng panahon na yan. Hindi madali maglakbay ng panahon na yan. Pero naglakbay sila mula sa east. Hinanap nila ang Panginoon. Ganun ka laki yung puso nito mga Magi. At natagpuan nila sa pamamagitan ng gabay ng bituin. Ibig sabihin, kaya pinakita ng Panginoon sa kanila yung bituin ni Kristo, ay upang gabayan sila tungo sa lugar kung saan isinilang ang Panginoon. At nakita nila yan. Pero yung mga may alam, walang puso na hanapin ng Panginoon. Ang meron sila ay salita. Yun lang. Kaya ang mga relihiyosong tao ng panahon na yon ay ang mga Jew. Sila yung most religious people ng panahon na yan. Religious, walang puso na hanapin ng Panginoon. Merong salita, walang puso na maghanap. So, baka may mga taong ganyan din. Maraming alam. Alam ang salita. Magtanong ka. Itanong mo. Biblia ang sasagot. Pero meron ba siyang puso na hanapin ng Panginoon? Pwede mangyari yan. Ang meron ka ay kaalaman lang. Pero yung buhay na Kristo, hindi mo nakikita. Delikado yan. Amen. Although Christ is the real sun, He does not appear as the sun during this age of night. Rather, He shines as a star. A star shines at night. But it indicates that day is coming. When Christ came the first time, He appeared openly as a star. But when He comes to the second time, He will be the morning star to His overcomers who watch for His coming. To all others, Christ will later appear as the sun. Sa tatlong klaseng appearing dito. Yung una, star. At yan ay nakita sa panahon ng gabi. Yung panahon na yan ay isang age o kapanahunan na gabi, madilim. Yan ay isang madilim na kapanahunan na sa gitna ng kadiliman, sumila yung bituin ng Panginoon. So kung ang isang tao nasa kadiliman, dumating ang Panginoon sa kanya, makikita niya ang Panginoon bilang liwanag ng kanyang buhay. Kaya nung ang Panginoon dumating dito, di ba, sinabi yung mga tao nakakita ng great light sa panahon ng kadiliman. Ang Panginoon ang tunay na liwanag. Tapos yung isang pagpapakita naman niya, ito ay sa mga overcomers. Ito naman ay pagpapakita niya bilang tala sa umaga. No, siya yung morning star. Para makita mo yung morning star, kailangan gumising ka ng maaga. Madaling araw. Ikita mo bituin, ang liwanag, ang laki ng bituin. Yan yung morning star. Sandali lang yan na makikita. Sa buhay ko, konting panahon ko lang nakita yan.
Kasi late riser ako eh. Mula pagkabata, hindi ako gumigising ng umaga. So, yan yung ano ko, nature ko. Kaya nung pinag-aral ako ng magulang ko, hindi ako in-enroll sa umaga. Alam nila, hindi ko kaya. Kasi, late lagi ako matulog. Hindi ko alam, bata pa ako ganun. Late na ako matulog. Pag gigising ako, maliwalag na. So, pero anyway, yun ay physical. Pero sa spiritual, para makita mo ang Panginoon bilang morning star, kailangan nagbabantay ka. Ang mga overcomer ay sinagisag ng mga believer na nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon. Watchful. Watchful sila. Na ang feeling nila, darating ng Panginoon. Darating ng Panginoon. No, sila ay nagpapagal para ihanda yung sarili nila sa pagbabalik ng Panginoon. Yan yung mga overcomer. At yung ikatlo naman ay ang pagdating niya bilang sun, bilang araw. Maski na anong late ng gising mo, makikita mo yung araw. Ako, araw ang nakikita ko lagi. Yung morning star, hindi ko nakikita yan. Pero alam nyo kasi, naalala ko, nung tumira ako sa San Juan, meron akong isang maliit na bintana doon, na pag madaling araw at nagising ako, kitang-kita ko doon yung yung morning star. Siguro in-arrange ni Lord yan. Ayan. Basta maski, minsan kasi sa umaga nagigising ka. Pagtingin ko, ay, ayun ang morning star. Ang ganda niya. Matutulog uli ako. So yun, doon nakikita ko talaga yung morning star. Almost every day. Maski hindi ako bumangon, nagigising ako, nakikita ko siya. At yung pinaka-historical na nakita ko yung morning star, nung kami ay na-stranded. So, naalala ko. Pero isang panahon na na-stranded kami, nagpunta ako ng Ilocos. Yun ay work ng Panginoon. Nung pauwi na kami, nagka-trouble yung sasakyan namin. At hindi pwedeng itakbo ng tuloy-tuloy. Nag-overheat. Kaya takbo, hinto. Pahinga, hinto. Kaya madaling araw na, nasa daan pa kami. At doon nakita ko yung morning star. Ganda. Ang Panginoon ay ang morning star sa mga nagbabantay sa kanyang pagbabalik. At makikita nila ang Panginoon sa isang palihim na paraan. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon, dalawang aspect. Secret at open. Yung secret, yun yung aspect na siya ay katulad ng magnanakaw. Na sinasabi. Makikita siya ng mga overcomer. No, at yun ay sumasagisag sa rapture. No, pagdating ng umaga, wala na yung mga overcomers. Naiakyat na ng may masidhing kagalakan. Kung mag-asawa kayo, sabay kayo natulog sa gabi. Pagtingin mo, asan na yung asawa ko? Nawala. Na-rapture na. Kinuha na siya ng morning star. Amen. Pero yun naman mga naiwan, makikita nila ang Panginoon sa kanyang pagbabalik na open bilang sun, araw. Amen. So, mas mainam yung morning star. So, Matthew 2:2 seems to indicate that the Lord Jesus was only for the Jews. However, those who first came to seek for the Lord were Gentiles. It was declared from the mouths of the Gentiles that the Lord was the King of the Jews. From this verse, we can see that the Lord's work was for both the Gentiles and the Jews. So yung Panginoon natin hindi lang para sa mga Hudyo. Bagamat yung first intention niya, dumating siya para sa mga Hudyo, sapagkat siya ay isang pangako para sa mga Hudyo. Ganun. Pero, siyempre, ang ating Diyos ay soberano. Ang unang nakakita sa kanyang star ay hindi mga Jews, kundi Gentiles. Na nagpapakita sa atin na ang Panginoong Hesus hindi lang para sa mga Jews, kundi para rin sa mga Gentiles. So kung tutuusin, mas nabuhos ang atensyon ng Panginoon sa mga Gentiles kasi siya ay nireject ng mga Jews. Kaya nagkaroon ng break
sa pagitan ng Panginoon at ng mga Jews. Ito ay dahil sa rejection ng mga Jews. Pumaling ang Panginoon sa mga hentil, ang kanyang biyaya, ang kanyang kaharian ay dumating sa mga hentil. Diba? Katulad natin, hindi naman tayo mga Jews eh. Mga Gentile tayo na kinaawaan ng Panginoon, naligtas tayo. Sapagkat ang Ebanghelyo na ibaling sa atin. No? At tayo ay mananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. At ang mga Jews, sila ay marirecover. Marirecover yung mga yan, hindi sa panahon na ito, kundi sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Yan yung open coming na niya. Bababa siya sa bundok ng Olibo. So, dun siya makikita ng mga Jew. At makikilala nila na ito yung Messiah na ni-reject nila. Iiyak sila. Magsisisi sila. Pero yan yung kasulatan. At yan ang mangyayari. The Bible does not give us proof of how the Magi from the East learned of the Lord's birth. But we have some hint. Amen. The Gentile also had prophets, Balaam being one of them. He was one of 4 prophets who prophesied the most concerning the Lord Jesus. So, sinasabi niya na ito mga Gentile, nakakapagtaka na meron silang kaalaman tungkol sa Panginoon. Kasi Gentile sila eh. Hentil yung mga yan eh. No? Pero, yung hint na binanggit niya rito, maaari na ito ay natutuhan nila mula sa ilang propeta. Sapagkat meron din mga propeta na mga hentil. Di ba? Katulad ni Balaam. At meron pang 4 na binanggit dito. Yung mga propeta kasi, yan ay mga espesyal na tao na namimit nila ang Diyos sa lumang tipan. Nakakausap nila, nagsasalita ang Diyos sa kanila. Bagaman sila ay mga hentil, pero sila ay mga espesyal na propeta. At pwedeng mula dyan, natuto sila. Natuto sila. At itong mga wise men, maaring tumanggap ng mga kaalaman mula sa mga propeta. Kaya nagkaroon sila ng kaalaman na itong between na lumabas ay between ni Kristo to. Sinilang na ang hari ng mga Hudyo. Kasi yung mga, alam niyo mga taong pag sinabi niyang wise, ito ay mga special na tao na merong mga karunungan na wala ang mga ordinaryong tao. At sila ay masigasig na laging sumasaliksik sa mga karunungan. Merong mga ganyan tao na mga pinanganak na extraordinarily ang kanilang mind, gifted sila. Malawak, malalim ang kanilang kaisipan. Anong panahon na yun? Naibaling sila sa ilang kaalaman tungkol sa Panginoon sa pamamagitan ng mga Gentile prophet. So yan yung hint na binigay sa atin. Kasi kung walang ganyan, imposible na magkaroon ng kaalaman itong mga Magi tungkol kay Kristo o sa kapanganakan ni Kristo. Amen. Amen. So, perhaps these prophecies had spread in the East. Perhaps the Magi from the East read the prophecy in Daniel in his captivity in Babylon. When Daniel prophesied concerning the 70 weeks, he spoke the things concerning the Lord Jesus. Amen. So to worship him was not to worship as one would worship God, but to worship the Lord with the highest honor given to a human being. Amen. So yan yung mga kaalaman na pwedeng nakuha ng mga wise men tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Halimbawa, yung mga kasulatan sa Book of Daniel, yung prophecy tungkol sa 70 weeks, na tumatalakay din tungkol sa Panginoon, sa pagdating ng Panginoon. At nung yung mga Magi ay dumating sila doon, sinamba nila ang Panginoon. Sinamba nila. Amen. At sabi dito,
yung kanilang pagsamba sa Panginoon, hindi naman talagang pagsamba na katulad ng mga believer. Kasi hindi naman sila mga believer, mga Gentile sila, wise men sila. Kaya hindi sila sumamba sa Panginoon ng katulad ng pagsamba natin na sinasagawa natin sa loob ng Espiritu at katotohanan. Di ba binanggit ng Panginoon sa John 4, ang Ama ay naghahanap ng mga tunay na mga sumasamba. At ito ay ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan na ginagawa natin. Kaya natin gawin na sumamba sa Espiritu kasi ang ating Espiritu ay pinaghalong Espiritu. No? At sa katotohanan, sapagkat si Kristo na katotohanan ay nasa ating Espiritu. Ito ay hindi kayang gawin ng mga hentil. Ang pagsamba nila, sabi dito, ay isang pagsamba. Okay, sa isang mataas at kagalang-galang na tao. So, sinamba nila siya bilang isang kagalang-galang na tao na isinila ng panahon na yun. Amen. At the time of Jesus' birth, there is a record that some pagan men, Magi, came to find him. Of course, this was initiated by God, not by them. Nahanap nila yung Panginoon. Sinamba nila yung Panginoon. Pero ang Diyos din ang nag-ayos niyan. Ang Diyos natin, isinaayos niya na ang unang mga tao na makakita sa Panginoon ay itong mga taong ito. Mga wise men, mga magi, mga pagan. Hindi, 3 hari. So sorry sa mga nasagasaan. Amen. God gave the Magi a shining star to guide them. This star did not appear in the Holy Land. It appeared to men far away from the Holy Land, far away from the Holy City, far away from the Holy Temple, and Holy Religion, far away from the Holy Bible, the Holy People, the Holy Priests, far away from all these holy things. The shining star appeared to some pagan men in a pagan land. So yung konsepto ng tao, mga kapatid, okay, ay hindi tumutugma sa mga pangyayari sa Biblia. Ano ba? Oo, King of the Jews itong ipapanganak. Dapat ipanganak ito sa Holy Land, sa Holy Place, okay, sa Holy Temple, sa mga lugar ng mga holy priests ng panahon na yon. Dapat doon. Di ba? Kaya yung concept natin, pag holy-holy, doon sa mga lugar ng mga makarelihiyoso meron. Pero hindi. Hindi doon nagpakita. Ibig sabihin, pumihit siya. Mula dyan sa mga ganyan, mga holy na yan, tungo sa isang lugar ng pagano. Mga hentil, mga hindi relihiyosong tao, hindi nagsasagawa ng mga ritual, hindi sinasagawa ang mga makarelihiyong konsepto. Wala dyan. Dyan ang piniling lugar ng Diyos. Ito ay salungat, okay, sa mga expectation ng tao. So, ano sa palagay niyo yan? Diyos ang nag-ayos niyan. Diyos ang nag-ayos yan. Kaya, ang Espiritu, mga kapatid, no, ay gumagawa ng mga espesyal na paggawa. So, naalala ko, yung mga servant ng Diyos na ni-raise up niya sa huling kapanahunan, mga seer of the divine revelation, ni-raise up niya sa China. Di ba? Ano ba ang China? Hindi naman religious country yan. Buddhist yan. Diyan yan ni-raise up ang mga seer of the divine revelation. Diyan sila nag-umpisa. Di ba? Samantalang nung panahon na yon, ang mga religious activity ay nandiyan sa West. Yung mga missionary, yung mga, yung mga theologians. No, nung panahon na yan, nandiyan dyan. Hindi dyan nag-raise up ang Panginoon ng seer of the divine revelation. Kundi sa China niya, ni-raise up.
Ah, so, yung konsepto ng Diyos, kadalasan ay kontra sa konsepto ng tao. Amen. The shining of that star stirred up these pagan wise men regarding the king of the Jews. I do not know how these wise men were stirred up regarding the king of the Jews, and I do not want to guess. At any rate, they came from the east, the orient, and realized that the star indicated the king of the Jews. So hindi natin maintindihan bakit ganun kalaking puso ng mga Gentile na makita ang Panginoon noong panahon na yan. Yung mga shepherds, yung shepherds na nag-aalaga ng tupa, nakita rin nila ang Panginoon. Shepherds lang sila, mga pastor ng tupa, at hindi sila mga class na tao. Nakita rin nila ang Panginoon noong panahon na yon. So ang Panginoon, nagpakita siya, inayos ng Diyos na makita siya ng mga ganitong uri ng tao. Hindi mga relihiyosong tao. Amen. So yan yung nangyari noon. Amen. Amen. So the wise men had a living vision, the heavenly star, and the Jewish religionists had the Bible. Which do you prefer to have? The Bible or the star? It is best to have both. I like to have the Bible in my hand, and I like to see the star in the heavens. It is best to be both a pagan and a Jew as well. Anong gusto mo? Biblia o star? Meron kang Biblia. Magaling ka. Hindi mo naman nakita ang Panginoon. Di ba? Yung mga pagan, meron silang bituin. Wala naman silang Biblia. Kaya sabi rito, mas maganda, both. May Biblia ka sa kamay mo at meron kang buhay na bituin na maglilid sa iyo kung saan nandun ang Panginoon. At ito ay ang ating espiritu, pwede kong sabihin. Meron tayong Biblia sa labas, huwag mo i-despise yan. Dapat nagbabasa ka niyan upang malaman mo ang mga mahahalagang bagay tungkol sa Diyos. Nagbabasa ka ng Biblia, meron kang kaalaman. Hindi ka nagkakamali. Kasi meron kang Biblia sa kamay. Pero kailangan bumaling ka rin sa bituin ng Panginoon na ngayon masusumpungan mo sa Espiritu upang madala ka kung saan nandun ang Panginoon. Tama, hindi ba? Both. Amen. So, salamat Panginoon sa mga salita mo sa simula ng MR na ito na makita namin ang kahalagahan ng Biblia bilang salita ng Diyos na kung saan nagpapakita sa amin ang mga katotohanan at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga spiritual na bagay. Subalit ito ay hindi sapat. Kailangan ka rin namin bilang aming pangitain, bilang buhay na pagkakita sa iyo, makita ka namin mula sa aming espiritu. Kaya gawin mo kami mga tamang tao, balansing tao, at mga tao na kinalulugdan mo sa panahon na ito. Salamat, Panginoon. Amen.